Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kakwento. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang salaysay na kakatok sa inyong mga puso. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng damdamin at mga aral ng buhay. Sinasabi nila, kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal, ganon din kalalim ang sakit na kaya nitong idulot. Ngunit paano kung ang mismong sugat na dulot ng pinakamamahal mo ang siyang magiging daan upang matagpuan mo ang iyong tunay na lakas? Halina't ating pakinggan ang kwento ni Eliana sa kabanatang pinamagatang Ang Huling Pirma. Nakatitig si Eliana sa dulo ng itim na ballpen na hawak ng kanyang anak na si Mateo. Ilang pulgada na lang ang layo nito sa papel, sa espasyong may mahinang guhit kung saan nakalimbag ang kanyang pangalan. Eliana D. Santos. Isang pirma na lang. Iyon lang ang hinihiling ni Mateo. Sa katahimikan ng kanilang maliit na sala sa bahay silangan, tila huminto ang oras. Naririnig ni Eliana ang sarili niyang paghinga, ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa sulok, at ang malakas na pintig ng puso niya, isang pintig ng pag-aalala at ng hindi matatawarang pagmamahal para sa kaisa-isang anak. Para sa future natin to, Nay. Halos pabulong na sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Isang maliit na investment lang para makapagsimula ako ng sarili kong negosyo, para hindi ka na mahirapan. Para mabigyan kita ng buhay na matagal mo nang nararapat. Ang mga salitang iyon ang palaging sandata ni Mateo, ang pangarap na buhay para sa kanya. Paanong hindi lalambot ang puso ng isang ina? Kaninang umaga lang, bago dumating si Mateo na dala ang makapal na folder ng mga dokumento, payapa ang lahat. Naghahanda si Eliana ng agahan sinangag, itlog na maalat, at ang paboritong tuyo ni Mateo. Habang nagigisa ng bawang, napatingin siya sa nakakwadrong litrato ng kanyang yumaong asawa na si Ricardo, nakapatong sa ibabaw ng lumang aparador. "Ricardo, mahal ko," bulong niya sa hangin. "Malaki na ang anak natin. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya. Sana ay proud ka." Ang bahay silangan ang tanging alaala na naiwan ni Ricardo. Bawat sulok nito mula sa mga gasgas sa sahig na gawa sa kahoy hanggang sa mga halaman na inaalagaan niya sa hardin ay puno ng kanilang mga pinagsamahan. At nang iwan sila ni Ricardo, ipinangako ni Eliana sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para palakihing mabuti si Mateo sa loob ng tahanang ito. Isinantabi niya ang sarili niyang mga pangarap. Tiniis ang pagod sa pagtatrabaho bilang mananahi para lang mapag-aral at mabigyan ng magandang buhay ang batang inampon nila at itinuring na tunay na kanila. At ngayon, ang batang iyon ay nasa kanyang harapan humihingi ng isang pirma. "Sigurado ka ba dito, anak?" tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. "Hindi ba natin kailangang basahin muna ito ng maigi? O ipakita kay Attorney Sarmiento?" Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Mateo. Isang kislap ng inis na mabilis ding nawala at napalitan ng isang malungkot na ngiti. "Wala ka bang tiwala sa akin, Nay? Simple loan application lang po ito. Kung ipapabasa pa natin, baka abutin tayo ng siyam-siyam. Sayang ang opportunity." Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Ang parehong kamay na hawak niya noong unang araw nito sa eskwela. Ang kamay na ginamot niya noong ito'y nadapa habang nagbibisikleta. Ito ang kanyang Mateo, ang kanyang buhay. Paano niya ito matatanggihan? Bumuntong hininga si Eliana at kinuha ang ballpen. Ang quit DM niya, ang kahinaan niya, ang pag-ibig na walang pag-aalinlangan. Itinutok niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. May kung anong malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran.
isang babala na pilit niyang isinasantabi. Tumingin siya sa mga mata ni Mateo. Nakita niya roon ang pag-asa, ang pangarap, ang lahat ng gusto niyang ibigay sa kanyang anak. At sa isang iglap, ibinaon niya ang dulo ng ballpen sa papel at mabilis na iginuhit ang kanyang pangalan. Eliana de Santos. Ang huling pirma. Nakita niya ang kaluwagan sa mukha ni Mateo. Mabilis nitong tiniklop ang folder. Tila ayaw nang ipakita pa sa kanya ang nilalaman. Tumayo ito at magiliw na hinalikan siya sa noo. Salamat po, Nay. Pangako, hindi ka magsisisi, sabi nito. Bago dali-daling kinuha ang mga dokumento at naglakad patungo sa pinto. Teka anak, hindi ka ba mag-aagahan muna? Habol ni Eliana. Sa labas na lang po ako kakain, Nay. Malilate na ako sa meeting ko sa bangko. Sagot ni Mateo. Hindi man lang lumilingon. Nang makalabas si Mateo sa pinto, may kinuha ito sa kanyang bulsa, isang cellphone. Nakita ni Eliana mula sa bintana na mabilis itong sumagot ng tawag habang naglalakad palayo. Hindi niya narinig ang sinabi nito, ngunit malinaw sa isip ng manonood ang boses sa kabilang linya isang babaeng nagtatanong, tapos na ba? At ang sagot ni Mateo, malamig at tiyak. Oo, tapos na. Akin na ang bahay. Naiwan si Eliana sa sala, nakatayo at nakatanaw sa pintong isinara ng kanyang anak. Ang amoy ng sinangag ay nanunuot pa rin sa hangin, ngunit bigla, nawalan na siya ng gana. Isang pakiramdam ng pagkakamali ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na huli na ang lahat para bawiin ang anumang nagawa na. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Pinilit niyang ngumiti, para naman ito sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit habang tinititigan niya ang bakanteng upuan, kung saan dapat sana nakaupo si Mateo, isang malamig na pangungusap ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangungusap mula sa anak, na ang tono ay hindi na niya halos nakilala. Salamat po, Nay. Para din naman po ito sa inyo. Ilang araw ang lumipas ng payapa. Oh, marahil pilit lang ginawang payapa ni Eliana. Ang bawat paggising niya ay sinasalubong ng isang panandaliang pag-asa na baka panaginip lang ang lahat. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Isang paalala ng pirma na hindi na niya mababawi. Sinubukan niyang tawagan si Mateo ng ilang beses, ngunit laging sa voicemail ito sumasagot. Naging busy lang siguro sa inaasikaso niya, ang sabi niya sa sarili, habang pinupunasan ang alikabok sa ibabaw ng litrato ni Ricardo. Hapon na. Nagwawalis si Eliana sa kanilang bakuran nang isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng kanilang kalye. Isang ugong ng mamahaling makina, isang makintab at itim na kotse na hindi mo aakalaing maliligaw sa kanilang simpleng subdibisyon ang huminto sa tapat mismo ng gate ng bahay silangan. Bumukas ang pinto sa passenger side at mula roon ay lumabas ang isang babae. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida na hapit sa katawan at mataas na takong na tumutunog sa bawat hakbang niya sa sementadong daan. Nakatago ang kanyang mga mata sa likod ng malalaking itim na salamin, ngunit ang paraan ng pagtaas ng kanyang baba ay nagsasabing sinusuri niya ang lahat ng kanyang nakikita at hinuhusgahan. Nag-aalangang lumapit si Eliana sa gate. Sino po sila? Magalang niyang tanong. Tinanggal ng babae ang kanyang salamin at bumungad kay Eliana ang isang pares ng matang matatalim at mapanuri. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang hapon po. Kadyo po ba siyaling Eliana? Ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? I'm Isabel Reyes. Pagpapakilala nito, ang boses ay tunog mayaman at may halong pagkainip. Mateo's girlfriend. Natigilan si Eliana. Girlfriend? Kailan pa nagkaroon ng kasintahan ng anak niya na hindi man lang nababanggit sa kanya? Bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Isabel. Iwinasiwas nito ang isang kamay sa direksyon ng bahay.
This is a lovely property. A bit old, but it has potential. By the way, sabi nito, sabay bukas ng kanyang Hermes na bag at paglabas ng isang folder, kaparehong-kapareho ng folder na pinapirmahan sa kanya ni Mateo. I'm here to finalize the turnover. Turnover? Anong turnover ang sinasabi mo, Hija? O, hindi pa ba nasasabi sa inyo ni Mateo? Tumawa si Isabel, isang tawang walang kagalakan. Well, to make the long story short, ako na po ang bagong may-ari ng bahay na ito. Ang mga salita ay parang kulog na yumanig sa mundo ni Eliana. Ano? Hindi maaari. Pag-aari namin ito ng yumaong asawa ko. Hindi na po, Nay, sabi ni Isabel, na may diin sa salitang Nay na para bang isang pang-iinsulto. Inilabas nito ang isang dokumento mula sa folder, isang titulo ng lupa. Here, see for yourself. The property was legally transferred to Mateo Cruz, who then legally transferred it to me. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang inaabot ang papel. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Doon, sa ilalim ng mga teknikal na salita at legal na formalidad, nakita niya ito. Ang pangalan niya, ang pirma niya, ang huling pirma. Hindi, bulong niya. Nilinlang niya ako. Nilinlang? I call it a smart investment. Walang pakialam, nasabi ni Isabel. Pumasok ito sa gate na para bang pag-aari na niya talaga ang lugar. Naglakad-lakad ito sa sala. Hinahaplos ang mga lumang muebles na may pagkadiri. All of these have to go. Masyadong luma. We'll have this torn down para mas maluwag tingnan. Dali-daling kinuha ni Eliana ang kanyang cellphone at tinawagan si Mateo. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. Voicemail. He won't answer. Sabi ni Isabel na nakatingin sa mga kuko niyang bagong manicure. He's a bit of a coward, you see. Ayaw niyang harapin ang drama, kaya ako na ang pinapunta niya dito. Lumapit si Isabel kay Eliana. May kinuha itong isang sobre mula sa kanyang bag, isang makapal na sobre. Inilagay niya ito sa kamay ni Eliana. Mateo sends his love. And this, sabi niya, pocket money daw. Para may magamit kayo habang naghahanap ng bagong matutuluyan. I'm giving you 24 hours to pack your things and leave. Tinitigan ni Eliana ang sobre na para bang ito ay isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. Ang pagmamahal at sakripisyo ng isang buong buhay, isiniksik sa isang sobreng puno ng pera, gumuho ang mundo ni Eliana. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, ang bahay silangan, ang kanyang tahanan, ang alaala ni Ricardo, ang lahat-lahat sa kanya, mawawala na. Nang gabing iyon, sa gitna ng mga kahon at ng tahimik na pag-iyak, biglang umilaw ang cellphone ni Eliana. Isang text message mula kay Mateo. Nanginginig niyang binuksan ito. Umaasa. Nagdarasal na sana ay may paliwanag, na sana ay isang pagkakamali lang ang lahat. Ngunit ang nabasa niya ay isang pangungusap lang, isang pangungusap na tumapos sa lahat ng kanyang pag-asa at bumaon ng punyal sa kanyang puso. Patawad, Nay. Kailangan kong gawin to. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa kulay abong langit ay tila isang luhang nakikidalamhati kay Eliana. Mahigpit niyang yakap ang isang luma at basang bayong na naglalaman ng ilang piraso ng damit, ang tanging mga bagay na pinayagan ni Isabel na dalhin niya mula sa sarili niyang pamamahay. Isinara niya ang gate ng bahay silangan sa huling pagkakataon. Ang tunog ng metal na nagkiskisan ay parang isang sigaw ng pamamaalam. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang bahay, ang mga bintana, kung saan niya madalas abangan ang pag-uwi ni Mateo. Ang halamanan na dinilig niya ng pagmamahal, ang pinto na minsan niyang binuksan para sa isang batang ampon na nangangailangan ng tahanan. Habang naglalakad siya palayo, walang tiyak na patutunguhan,
Ang bawat hakbang ay mas bumibigat. Ang malamig na ulan ay tumatagos sa kanyang damit hanggang sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa sobrang panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Bigla, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan, ang parehong kalye. 20 taon na ang nakalilipas. Akay-akay niya ang isang maliit na batang lalaki na mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Takot na takot noon si Mateo. Mailap ang mga mata. "Huwag kang matakot, anak," sabi niya noon. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. "Habang nandito ako, palagi kang magkakaroon ng tahanan." Napapikit si Eliana sa sakit. Ang pangakong iyon, ngayon ay abo na. Ang una niyang naisip ay ang bahay ng kanyang pinsan na si Tindeng. Ilang kanto lang ang layo, nagbaka sakali siya. Basang-basa at nanginginig, kumatok siya sa pinto. Si Tindeng mismo ang nagbukas at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. "Eliana, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka?" "Tindeng." "Pinsan, pwede bang makituloy muna?" Halos pabulong na sabi ni Eliana. Ang hiya ay tila isang malaking batong bumabara sa kanyang lalamunan. Kahit isang gabi lang, nakita ni Eliana ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang pinsan. Sumulyap ito sa loob ng bahay, kung saan naroon ang asawa nito na nanonood ng telebisyon. "Naku, pinsan, pasensya ka na. Alam mo na, mahirap na ang buhay ngayon. Sapat lang ang kinikita ng asawa ko." Yumuko si Tindeng, umiiwas ng tingin. "May sarili din kaming mga problema. Pasensya na talaga, Eliana. Baka ano pa ang masabi ng asawa ko." Isang simpleng pagtanggi. Ngunit para kay Eliana, ito'y isang sampal na mas masakit pa kaysa sa ulan. Walang galit, walang pagtatampo. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Mag-isa na lang talaga siya. "Naiintindihan ko, Tindeng," sabi niya. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. "Salamat na lang." Tumalikod siya at muling naglakad sa gitna ng ulan. Hindi na lumingon pa. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Ngunit maya-maya pa ay natagpuan niya ang sarili sa isang pamilyar na kanto. Mula roon, tanaw niya ang bahay silangan. Nakatayo sa dilim, pinanood niya ang sariling bahay. Ang mga ilaw sa loob ay nakabukas ng napakaliwanag, tila isang masayang pagdiriwang. May mahinang tugtugin siyang naririnig na nagmumula sa loob. Sa bintana ng sala, nakita niya ang anino ng 2 tao, isang lalaki at isang babae. Nagtatawanan, si Mateo at si Isabel. Nagdiriwang sila sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Ang bawat halakhak na naririnig niya ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang tahanan na binuo niya sa loob ng 30 taon, ngayon ay entablado ng kasiyahan ng mga taong sumira sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na niya makayanan. Umatras siya, pabalik sa dilim, pabalik sa kawalan. Ang kanyang mga paa ay manhid na sa lamig at pagod. Ang kanyang isip ay blanko. Gusto na lang niyang maupo sa isang tabi at hintaying tumila ang ulan, hintaying matapos ang lahat. Ngunit isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Corazon. Cora de Magiba. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kumare. Gamit ang natitirang lakas, pinilit niyang hanapin ang daan papunta sa bahay ni Cora. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Nang sa wakas ay marating niya ang maliit na gate ng bahay ni Cora, halos hindi na niya maiangat ang kanyang kamay para kumatok. Napakabigat. Nanginginig. Kumatok siya ng 3 beses. Ang tunog ay napakahina. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Pagkatapos ay napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumukas ang pinto. Isang babaeng may mabait ngunit matatag na mukha ang sumilip. Si Cora. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. "Eliana! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo?" Hindi na nakasagot si Eliana.
Sa pagkakita niya sa nag-aalalang mukha ng kanyang kaibigan, ang lahat ng sakit, pagod, at kahihiyan ay bumuhos. Napahagulgol siya, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa at bumagsak sa mga braso ni Cora. Mabilis siyang inalalayan ni Cora papasok ng bahay, palayo sa malamig na ulan. Ikinuha siya nito ng tuwalya at mahigpit na ibinalot sa kanyang nanginginig na katawan. "Tahan na, Mare. Tahan na," sabi ni Cora habang hinahaplos ang kanyang likod. "Nandito ako. Hindi kita pababayaan." Pinunasan ni Cora ang mga luha sa pisngi ni Eliana. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa magkabilang balikat at tinitigan ng diretso sa mga mata. May apoy sa mga mata ni Cora. Isang apoy ng galit para sa sinapit ng kaibigan. "Hindi pa ito ang katapusan, Eliana," mariing sabi ni Cora. Ang kanyang boses ay puno ng isang kahulugang hindi pa maintindihan ni Eliana. "Tandaan mo ang bilin sa'yo ni Attorney Sarmiento." Ang unang nagising kay Eliana ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang amoy ng bagong lutong arroz caldo. Nasa isang maliit ngunit malinis na kwarto siya. Nakahiga sa isang papag na isinandal sa dingding. Nakatalukbong siya ng isang makapal na kumot na amoy araw. Pumasok si Cora. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ngumiti ito nang makitang gising na si Eliana. "Kumain ka muna, Mare," sabi nito. Ang boses ay malumanay. "Kailangan mong palakasin ang iyong sarili." Umupo si Eliana. Ang bawat galaw ay tila isang malaking pagod. Kinuha niya ang mangkok. Habang kumakain, walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kutsara at ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas na tila hindi pa rin tapos makiramay. Nang maubos niya ang lugaw, tinitigan ni Cora ang kaibigan. "Naalala mo na ba?" Yumuko si Eliana. "Ang alin, Cora?" "Ang bilin sa'yo ni Attorney Sarmiento bago pa mangyari ang lahat ng ito." Biglang nagbalik sa isipan ni Eliana ang isang pag-uusap. Mga ilang buwan na ang nakalipas. Nagkita sila ni Attorney David Sarmiento, isang bata at dedikadong abogado na humahawak sa kaso ng pagkamatay ni Ricardo. Isang kaso ng workplace negligence na isinampa niya laban sa malaking kumpanyang pinagtrabahuan ng kanyang asawa. "Ginang Eliana," sabi noon ni Attorney Sarmiento, "malakas po ang laban natin. May mga bagong ebidensya. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Konting tiis na lang po." Ngunit bakit niya ito itinago kay Mateo? Isang malinaw na alaala ang sumunod. Si Mateo, 10 taong gulang pa lang noon, umiiyak sa kanyang kandungan. "Kagagaling lang nila sa burol ni Ricardo. Ayoko pong makita kayong malungkot, Nay," sabi ng bata. "Ayokong maalala si Itay na nahihirapan." Mula noon, ipinangako ni Eliana sa sarili na poprotektahan niya si Mateo sa lahat ng sakit. Itinago niya ang tungkol sa kaso, ang mga pagdinig, ang mga kabiguan. Para sa kanya, ang kaso ay para sa hustisya ni Ricardo. Ang buhay niya ay para kay Mateo. Ayaw niyang muling makita ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. Ang pag-ibig na nagtulak sa kanyang maglihim ay ang siya ring pag-ibig na ginamit para siya ay bulagin. "Eliana," mariing sabi ni Cora, na pumutol sa kanyang pag-iisip. "Tawagan mo siya. Ngayon na." "Wala na rin namang mangyayari, Cora," sagot ni Eliana. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nakuha na nila ang bahay. Tapos na ang lahat. Hindi pa tapos. Jeet ni Cora. Kinuha nito ang cellphone ni Eliana na nakapatong sa mesa. "Kung hindi mo tatawagan, ako ang tatawag." Sa pagpupumilit ng kaibigan, kinuha ni Eliana ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Attorney Sarmiento. Sa bawat pagpindot, bumabalik ang mga alaala ang mukha ni Isabel. Ang text message ni Mateo. Ang malamig na pagtanggi ng kanyang pinsan. Sumagot ang telepono sa pangalawang ring. "Ate,
Sarmiento speaking. Ang boses ay formal at profesional. Attorney. Attorney. Nagsimula si Eliana, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Ginang Eliana, kayo po ba yan? Kamusta po kayo? Ilang araw ko na po kayong tinatawagan? Attorney. Wala na po. Wala na ang bahay. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Nabalitaan ko nga po. I'm so sorry for what happened. Pero Ginang Eliana, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kaya po ako tawag ng tawag. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ginang Eliana, nanalo po tayo sa kaso. Natigilan si Eliana. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ano po? Nanalo po tayo. The company was found guilty of gross negligence. The court has granted you the full compensation. Tuloy-tuloy na sabi ni Ate Sarmiento. Ang kanyang boses ay nagkaroon na ng kislap ng tagumpay. Ginang Eliana, nakikinig po ba kayo? Hindi makapagsalita si Eliana. Ang kompensasyon po para sa pagkamatay ni Ricardo ay naaprubahan na. Isang tseke na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. 500 milyong piso. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kwarto. Parang hindi totoo. Ang telepono ay dumulas mula sa nanginginig na kamay ni Eliana at bumagsak sa sahig. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Dahan-dahang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito tulad ng mga luha kagabi. Ito ay mga luha ng pagkalito, ng pighati para sa yumaong asawa, ng isang katarungang hindi niya inasahan, at sa kaibuturan ng lahat ng iyon. Isang maliit, nanginginig, ngunit hindi maikakailang sinag ng pag-asa. Mabilis na pinulot ni Cora ang telepono at inilagay sa speaker mode. Ginang Eliana, okay lang po ba kayo? Tanong ng abogado. Si Cora ang sumagot. Nandito pa siya, attorney. Medyo nabigla lang. Narinig nila ang boses ni Attorney Sarmiento. Ngayon ay mas malinaw at mas matatag. Ginang Eliana, ang perang iyan ay hindi lamang para sa inyo. Iyan ay para sa hustisya. At ngayon, may kapangyarihan na kayo. Huminto ito sandali, bago binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ginang Eliana, handa na po ba kayong bawiin ang sa inyo? Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Ngunit para kay Eliana, ang bagyo ay ngayon pa lamang magsisimula. Hindi na siya ang babaeng naglalakad sa ulan na may talukbong ng kahihiyan. Sa tulong ni Cora, pumunta sila sa isang maliit na department store. Hindi siya bumili ng mamahaling damit. Isang simpleng itim na pantalon at isang puting blasang may kwelyo lang ang pinili niya, isang kasuotang simple, disente, at nagsasabing hindi na siya ang biktimang nagpapakaawa. Pagdating niya sa tapat ng gusali kung nasaan ang opisina ni Attorney Sarmiento, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. Ang nakita niya ay hindi na ang kawawang babaeng pinalayas. Nakita niya si Eliana Santos, ang biyuda ni Ricardo, ang ina ni Mateo, at isang babaeng handa ng lumaban. Pagpasok niya sa opisina, ang unang bumati sa kanya ay ang batang sekretarya ng abogado. Ngunit ang sumunod na lumabas mula sa pinto ng opisina ay si Attorney David Dave Sarmiento mismo. Inaasahan niyang makita ang isang babaeng wasak at umiiyak. Ngunit natigilan ito nang makita si Eliana, Ginang Santos. Bati nito, may halong pagkamangha sa kanyang boses. Please, come in. Sa loob ng opisina, ipinaliwanag ni Attorney Dave ang kanilang mga opsyon. Dahil sa panlilinlang na ginawa sa inyo, maaari tayong magsampa ng kasong estafa. The goal is to nullify the deed of sale to prove that your signature was obtained through fraudulent means. Ibabalik natin sa inyo ang bahay silangan. Tahimik lang na nakinig si Eliana. Inilatag niya ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye ng araw na iyon
Ang pagmamadali ni Mateo, ang mga salitang binitawan nito, ang folder na hindi man lang niya sinulyapan. Si Mateo po ang kailangan nating kasuhan, sabi ni Attorney Dave na may halong pag-iingat sa kanyang boses. Alam ang bigat ng mga salitang iyon para sa isang ina. Umiling si Eliana. At sa pagkakataong ito, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Alam ko, attorney, at haharapin ko iyon. Ngunit may iba pa, tumingin siya ng diretso sa mata ng abogado. Hindi lang si Mateo ang kailangan nating tingnan. May kasama siya, isang babae, si Isabel Reyes. Napakunot ang noo ni Attorney Dave. Ang girlfriend niya? Hindi ko alam kung ano siya. Pero nararamdaman ko, bilang isang ina, hindi ang anak ko ang may kakayahang mag-isip ng ganitong klaseng panlilinlang. May nasa likod niya. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa babaeng iyon, kahit magkano ang magastos. Ang determinasyon sa boses ni Eliana ay nagbigay ng kilabot sa batang abogado. Tumango ito, puno ng paghanga sa babaeng nasa harapan niya. Masusunod po, Ginang Eliana. Inilabas ni Eliana ang kanyang lumang pitaka. Mula roon, kinuha niya ang isang tseke. Ito ang unang bahagi ng perang nakuha niya mula sa kumpanya na idineposito ni Attorney Dave sa isang bagong account para sa kanya. Pinirmahan niya ito at iniabot sa abogado para po sa mga paunang gastusin. Sabi niya, tinitigan ni Arthur Dave ang tseke. Pagkatapos ay tumingin kay Eliana. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang apoy. This is not for revenge, attorney, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, isang perpektong halo ng Tagalog at Ingles na nagpapakita ng kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. This is for justice. Hustisya para sa asawa ko, na ang pinagpaguran ay ginamit sa kasamaan, at hustisya para sa akin. Tumayo si Eliana, handa nang umalis. Ipagpaumanhin niyo po, attorney. Marami pa akong kailangang gawin. Naiwan si Attorney Dave na nakaupo sa kanyang silya, hawak ang tseke. Ilang sandali siyang natahimik bago niya kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Hello, Fred? It's Attorney Sarmiento. Oo, may ipapatrabaho ako sa'yo. Isang private investigation. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Pangalan niya ay Isabel Reyes. Yes, everything. Walang ititira. Nang gabing iyon, habang nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang si Attorney Dave, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Sarmiento, attorney. Sabi ng boses sa kabilang linya. Fred ito. May nakuha na akong paunang impormasyon. Agad? Nagulat na tanong ng abogado. Ano yan? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Fred sa kabilang linya, na tila hindi rin makapaniwala sa nalaman. Attorney, may record pala ng panloloko itong si Isabel Reyes sa dati niyang nobyo. 2 araw. 2 araw ng nakakabinging katahimikan. Si Eliana ay nasa bahay ni Cora, ngunit ang kanyang isip ay nasa opisina ni Attorney Sarmiento, naghihintay sa resulta ng investigasyon. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang sa wakas ay tumawag ang abogado, simple lang ang sinabi nito. Ginang Eliana, kailangan ko po kayong makausap. Dito po sa opisina. Agad-agad. Sa paglalakbay nila ni Cora papunta sa opisina, wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Ramdam nila pareho ang bigat sa hangin. Ito na iyon. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay malapit nang lumabas. Sinalubong sila ni Attorney Dave sa pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang ngiti. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang brown envelope. Salamat sa pagdating, sabi niya. Ipinaghilan niya ng upuan si Eliana at si Cora. Umupo si Eliana. Ang kanyang mga kamay ay magkalapat sa ibabaw ng kanyang kandungan.
Ano po ang nalaman ninyo, attorney? Binuksan ni Attorney Dave ang envelope at inilabas ang ilang papel. Fred, ang private investigator ko, ay masipag. Ito po ang nalaman niya tungkol kay Isabel Reyes. Inilatag niya ang report. Si Isabel ay hindi taga Laguna. Galing siya sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ng Samar. Maaga siyang umalis sa kanila para makipagsapalaran dito sa Maynila. Ang modus operandi niya, humanap ng mga lalaking may kaya sa buhay, lalo na yung mga may kahinaan sa emosyon o pamilya. She isolates them, makes them fall for her, and then she drains them financially. May ipinakita siyang litrato ng isang lalaki. Ito ang dati niyang nobyo, anak ng isang negosyante. 1 taon silang nagsama. Sa loob ng 1 taon, halos 10 milyon ang nakuha ni Isabel sa pamilya nito bago siya biglang naglaho. Nangyari ito 2 taon na ang nakalipas bago niya makilala si Mateo. Napahawak si Cora sa kanyang bibig. Walang hiyang babae, isang propesyonal na manggagancho. Ngunit si Eliana ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa report. Ang galit ay nagsisimulang umakyat sa kanyang lalamunan, isang mapait na apdo, ngunit may mas malalim pa siyang nararamdaman, isang lumalagong takot. Mayroon pa pong isa, sabi ni Attorney Dave. Ang kanyang boses ay bumaba, tila nag-aalangan. Ipinakita niya ang isang maliit na digital voice recorder. Nahalungkat ni Fred ang social media account ng isang dati nitong kaibigan. May mga nakuha siyang voice messages, mga pagyayabang ni Isabel tungkol kay Mateo. Ginang Eliana, sigurado po ba kayo? Masakit po itong maririnig ninyo. Tumingin si Eliana sa recorder. Pagkatapos ay tumango ng dahan-dahan. Gusto kong marinig. Pinindot ni Attorney Dave ang play button. Ang katahimikan sa opisina ay binasag ng isang boses, ang boses ni Isabel, malinaw at puno ng pagmamataas. Tunog ng boses mula sa recorder, medyo garalgal ngunit malinaw. Friend, ang dali lang, as in. Itong si Mateo, sobrang classic ng mommy issues niyan. Uto-uto, konting lambing lang, konting pangako ng magandang buhay, bibigay agad. Sinabi ko lang na kailangan niyang patunayan ang sarili niya, na kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa para maging karapat-dapat sa akin. At yung matanda? Ay, sobrang dali rin. Ang kailangan lang sabihin ni Mateo ay, para sa future natin to, Nay, at pirma agad. Ha ha ha. Isang tawang malamig at walang kaluluwa ang pumuno sa kwarto. Si Cora ay napahampas sa mesa. Demonyo. Ngunit si Eliana ay hindi kumikibo. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Nagpatuloy ang boses ni Isabel. Kawawa nga eh. Akala niya, love ko siya. Sige, push mo yan, boy. Kapag nabenta ko na ang bahay at lupa na yan, goodbye, Mateo. Maghahanap na ako ng mas malaking isda. You know me, friend. Never settle for less. Pinatay ni Attorney Dave ang recorder. Ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat, mas masakit. Naghihintay sila ng reaksyon mula kay Eliana. Isang pagsigaw, isang pag-iyak, isang pagwawala. Ngunit wala. Dahan-dahan, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng galit para sa sarili. Ito ay luha para kay Mateo. Bigla niyang nakita ang lahat ng malinaw. Ang pagkabalisa sa mukha ng kanyang anak noong araw na iyon. Ang pag-iwas nito ng tingin. Ang panginginig ng mga kamay nito. Hindi iyon ang kilos ng isang tusong traidor. Iyon ay ang kilos ng isang batang takot. Isang batang nalilito na sunod-sunuran sa isang taong akala niya ay nagmamahal sa kanya. Ang galit niya kay Mateo ay biglang naglaho na parang bula. Ang pumalit dito ay isang damdaming mas matindi pa. Isang damdaming kaya lang maramdaman ng isang ina, awa, at isang mabangis na pagnanais na protektahan ang kanyang anak
Tumingin siya kay Attorney Dave at ang apoy sa kanyang mga mata ay nagbago. Hindi na ito apoy ng paghihiganti. Ito na ngayon ang apoy ng isang leona na handang ipagtanggol ang kanyang supling. Kahit pa ang supling na iyon ang nanakit sa kanya. Hindi na lang ito laban para sa bahay ko, attorney, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bakal na determinasyon. Laban ito para iligtas ang anak ko sa demonyong iyon. Tinitigan niya ang abogado ng diretso sa mata. Ang isip niya ay umiikot na, bumubuo ng isang bagong estratehiya mula sa abo ng katotohanang kanyang nalaman. May bago tayong plano. Habang ang mga makinang legal ay mabagal na umiikot nagpapalitan ng mga sulat ang mga abogado, nagtatakda ng mga petsa para sa pagdinig si Eliana Santos ay hindi isang babaeng marunong maghintay. Ang laban sa korte ay para sa nakaraan, para sa hustisya. Ngunit ang puso niya ay naghahanap ng isang bagay na para sa kinabukasan, isang bagay na mas malaki pa sa paghihiganti. Gamit ang isang maliit na bahagi ng perang nakuha niya, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat maging ni Cora. Bumili siya ng isang maliit na lote sa isang tahimik na lugar sa Laguna, hindi kalayuan sa kanilang bayan. Isang lote na napapalibutan ng mga puno ng mangga at may sapat na espasyo para sa isang pangarap. Anong gagawin mo rito, Mare? Tanong ni Cora isang hapon, habang nakatayo sila sa gitna ng matataas na damo sa nabiling lupa. Tumingin si Eliana sa malawak na kalawakan. Magtatayo ako ng isang bahay. Sagot niya. Isa pang bahay? Akala ko ba'y ipinaglalaban mo ang bahay silangan? Ang bahay silangan ay para sa alaala ni Ricardo at para sa hustisya, itong itatayo natin dito, sabi ni Eliana. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay para sa pag-asa. Hindi niya ipinaliwanag ng husto. Sa halip, isinama niya si Cora sa isang lugar na bibihira nilang puntahan, isang sulok ng Maynila na tila kinalimutan na ng panahon. Isang lugar kung saan ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton, at ang amoy ng desperasyon ay nanunuot sa hangin. Doon, sa ilalim ng isang sirang waiting shed, nakita nila ang isang matandang babae nakaupo sa isang bangkong kahoy. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, ang kanyang mga kamay ay kulubot at magaspang, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Dahan-dahang lumapit si Eliana. Magandang hapon po, Lola. Kumain na po ba kayo? Tumingin ang matanda sa kanya, isang matamlay na tingin. Hindi pa, Hija. Umupo si Eliana sa tabi niya at iniabot ang isang supot na naglalaman ng mainit na tinapay at isang bote ng tubig. Tahimik na tinanggap ito ng matanda at nagsimulang kumain. Ako po si Eliana. Kayo po, Lola. Ano po ang pangalan ninyo? Nena? Sagot ng matanda. Wala po ba kayong kasama, Lola Nena? Ang mga anak niyo po? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lola Nena. Pinalayas nila ako noong hindi na ako makapagbigay sa kanila. Pabigat na lang daw ako. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Eliana. Ang sakit ng pagtataksil mula sa sariling kadugo. Nakita niya ang sarili sa salamin ng mga mata ni Lola Nena. Ang pagkakaiba lang, si Eliana ay may pera, may laban. Si Lola Nena, wala. Saan po kayo natutulog gabi-gabi? Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Kung saan man abutin ng gabi, Hija, ang bubong ko ay ang mga bituin. Sagot ni Lola Nena bago muling tumingin sa kawalan. Nang araw na iyon, natagpuan ni Eliana ang kanyang tunay na misyon, bumalik sila sa bakanteng lote. Ngayon, hindi na matataas na damo ang nakikita ni Eliana. Nakikita na niya ang isang gusali. Isang gusaling may malinis na mga silid, isang hardin na puno ng gulay, at isang malaking kusina kung saan ang amoy ng mainit na pagkain ay palaging nananahan.
Naririnig na niya ang tawanan ng mga lola na naglalaro ng bingo, tahanan ng pag-asa. Bulong niya, iyan ang ipapangalan natin. Si Attorney Dave Sarmiento mismo ay dumalaw isang araw, dala ang mga update tungkol sa kaso. Natigilan ito nang makita ang mga plano ng arkitekto na nakalatag sa mesa. Ginang Eliana, akala ko po, ang pagbawi sa bahay silangan ang tanging nasa isip ninyo. Pero ito po ay higit pa roon, sabi niya, puno ng paghanga. Ang hustisya ay para sa akin, attorney. Ngunit ang habag ay para sa kanila. Sagot ni Eliana. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang paglilinis sa lote. Si Eliana mismo ang naroon, kasama si Cora. Isang maliit na seremonya ang ginawa nila. Hawak ni Eliana ang isang piraso ng hollow block. Tumingin siya sa kalangitan na para bang nakikita si Ricardo. Hindi ito gawa sa galit. Mahal ko. Bulong niya. Ito ay gawa sa pag-asa at dahan-dahan inilapag niya ang unang bloke para sa pundasyon ng tahanan ng pag-asa. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Cora sa construction site, masayang pinapanood ang mga trabahador. Biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Cora. Sinagot niya ito. Ang kanyang masayang mukha ay biglang napalitan ng pagkasindak. Ano? Sigurado ka? Narinig ni Eliana na sabi ni Cora sa kausap. Pagkababa ng telepono, tumingin si Cora kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Eliana, buksan mo ang TV. Pinag-uusapan ka nila. Ang bawat umaga ni Mateo Cruz ay nagsisimula sa isang pagkataranta. Isang matinding kirot sa dibdib ang gumigising sa kanya na sinundan ng isang alon ng pagsisisi na parang isang malamig na tubig na bumubuhos sa kanyang kaluluwa. Pinipilit niyang huwag isipin. Pinipilit niyang paniwalain ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Ngayon, nakatira na siya sa isang magarbong condominium unit sa Makati kasama si Isabel. Kumakain sila sa mga mamahaling restaurant, bumibili ng mga damit na hindi niya kailanman naisip na maisusuot niya. Ito na ang buhay na ipinangako sa kanya ni Isabel. Ngunit bakit parang kulungan ang pakiramdam? Tuwing gabi, sa kanyang pagtulog, ang mukha ng kanyang ina ang nakikita niya. Ang mukha ni Eliana noong araw na pinapirma niya ito, puno ng pagtitiwala. Ang mukha nito noong sinabi niyang, para din naman sa kanya ang lahat. Paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka, at sa bawat pagkakataon, gumigising siyang pawisan at humihingal. What's wrong with you? Naiiritang tanong ni Isabel. Isang umaga, habang naglalagay ito ng mamahaling lipstick, para kang binabangungot gabi-gabi. Can you please get over it? She's fine. May prasyang natanggap. Diba? Pero hindi mo naiintindihan, Belle. Sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahina. Ang bahay na yon. Oh my God, not the house again. Putol ni Isabel. It's just the house. Titirhan ba natin yun? Ang luma-luma na. We need the money, Mateo. Para sa future natin. Stop being so sentimental. Sa loob ng ilang linggo, ganito ang kanilang naging takbo. Si Mateo ay unti-unting nilalamon ng konsensya, habang si Isabel ay lalong nagiging abala sa pagbebenta ng bahay silangan sa isang developer. Ngunit isang araw, ang lahat ay nagbago. Isang tawag ang natanggap ni Isabel mula sa kanyang abogado. May kaso. Si Eliana Santos ay nagsampa ng kasong estafa. Narinig ni Mateo ang pagmumura ni Isabel mula sa kabilang silid. Paglabas nito, ang mukha niya ay hindi na kalmado. Ito ay puno ng galit at pagkasuklam. That old witch! Sigaw niya. Hindi siya marunong tumigil. At nalaman ko pa mula sa abogado ko na may nakuha siyang malaking pera. Malaki, Mateo! Daan-daang milyon! At itinago niya sa'yo. Ano? Gulat na tanong ni Mateo. Oo, may napanalunan siyang kaso para sa tatay-tatayan mo. At ngayon,
Ginagamit niya yon para sirain tayo. Lumapit si Isabel kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. This is war. At hindi ako magpapatalo sa isang matandang hukluban. Anong gagawin mo, Belle? Tanong ni Mateo, na may takot sa kanyang boses. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Panahon na para malaman ng buong Pilipinas kung anong klaseng ina ang mayroon ka. Kinabukasan, pinilit ni Isabel si Mateo na samahan siya sa isang sikat na TV station. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Mateo. Ako ang may gagawin. Ikaw, manonood ka lang. At umarte kang parang isang kaawa-awang biktima. Utos ni Isabel. Isang sikat na talk show. Isang host na kilala sa pagiging palaban. At si Isabel Reyes, sa gitna ng entablado, umiiyak. Hindi ko na po kasi matiis, Miss Jessica, sabi ni Isabel habang pinupunasan ang mga pekeng luha. Nakikita ko pong nahihirapan ang mahal kong si Mateo. Ang gusto lang naman po namin ay bumukod at magsimula ng sarili naming buhay. Pero ang ina niya, si Ginang Eliana, tila ayaw kaming patahimikin. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng katotohanan na baluktot at puno ng kasinungalingan. Sinabi niyang si Eliana ay isang inang sakim sa pera, na nang malaman nitong may makukuha siyang daan-daang milyon, bigla nitong itinaboy si Mateo dahil ayaw nitong magkaroon ng kahati. Ang bahay po na yan, kusang loob pong ibinigay ni Ginang Eliana kay Mateo. Bilang tulong sa pagsisimula namin, patuloy ni Isabel. Ang kanyang boses ay parang isang anghel. Ngayon, dahil po sa pera, binabawi niya at sinisiraan niya kami. Sinasabi niyang niloko namin siya. Paano po namin magagawa yon sa sarili naming ina? Si Mateo ay nakaupo sa audience, nakayuko. Ang kamera ay panay ang tutok sa kanya. Ang bawat salita ni Isabel ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang dugo. Pinanood niya ang kanyang kasintahan na maging isang perpektong aktres. At napagtanto niya hindi ito pag-ibig. Ito ay isang palabas. At siya ang kaawa-awang tau-tauhan. Pagkatapos ng interview, habang nasa sasakyan sila, sinubukan niyang magsalita. Belle, mali yung ginawa mo. Sobra na yon. Humarap sa kanya si Isabel at ang maamong mukha nito kanina sa TV ay naglaho na. Ang pumalit ay isang mukhang puno ng bagsik. Makinig ka. Mateo, kung hindi ka kakampi sa akin, isasama kita sa pagbagsak. Naiintindihan mo? Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang utak ng lahat ng ito at maniniwala sila sa akin. Kaya manahimik ka na lang dyan. Natahimik si Mateo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga naglalakihang gusali sa Makati ay tila mga rehas na bumibilanggo sa kanya. Pag-uwi nila sa kondo, dumating ang isang mensahero. May dalang sulat para kay Mateo. Kinuha niya ito. Galing sa korte. Isang subpena, tratado mula kay Ato Sarmiento, na nagsasabing kailangan niyang humarap sa korte bilang pangunahing akusado. Hawak ang papel. Alam ni Mateo na wala na siyang matatakbuhan. Nasa dulo na siya ng 100 na siya mismo ang gumawa. Ang buong Pilipinas ay nagpiesta sa kwento ni Isabel. Ang talk show ay naging top trending topic. Ang mga salitang sakim na ina, kawawang anak, at gold digger na nanay ay nagkalat sa social media. Ang mukha ni Eliana, na kinuha mula sa isang lumang litrato, ay nasa bawat tabloid, katabi ng umiiyak na mukha ni Isabel para kay Eliana. Ang mundo ay tila isang malaking pader na unti-unting gumuguho papunta sa kanya. Ang una niyang naramdaman ay hindi galit, kundi isang matinding pagkalito. Paano? Paano nila nagawa ito? Ang tanong niya kay Cora habang nakatingin sila sa telebisyon, pinapanood ang replay ng interview ni Isabel. Mga walang kaluluwa. Nanggigigil na sabi ni Cora, "Zinong galing,
Ang pinakamasakit para kay Eliana ay hindi ang mga paratang, kundi ang imahe ni Mateo na nakaupo sa audience, nakayuko, tahimik. Ang pananahimik na iyon ay isang pagsang-ayon, isang pagtataksil na mas malala pa kaysa sa pagkuha niya sa bahay. Ang epekto ay mabilis at malupit. Kinabukasan, sa construction site ng Tahanan ng Pag-asa, kakaunti na lang ang mga trabahador na dumating. Ang engineer ng proyekto ay lumapit sa kanya. May pag-aalinlangan sa mukha. Ginang Eliana. Pasensya na po, sabi nito. Ang mga suppliers po ng semento at yero biglang nag-back out. Ayaw daw po nilang ma-involve sa kontrobersya. Sumunod ang tawag mula sa bangko. Ang loan application niya para sa karagdagang pondo ng foundation ay biglang under review ulit. Ang donasyon na ipinangako ng isang lokal na politiko ay biglang nakalimutan. Ang Tahanan ng Pag-asa, bago pa man makatayo, ay nanganganib ng gumuho. Isang gabi, hindi na nakatiis si Eliana. Pinuntahan niya ang lote. Sa liwanag ng buwan, ang kalansay ng pundasyon ay tila isang puntod. Isang simbolo ng isang pangarap na namatay bago pa man isilang. Umupo siya sa isang tumpok ng buhangin. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina sa bigat ng lahat. Dumating si Attorney Dave. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ginang Eliana, hindi po dapat kayo nandito mag-isa. Nawawala na ang lahat, attorney, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay basag. Ang pangarap ko, ang pangalan ko, ang anak ko, lahat sila kinukuha sa akin. Hindi po tayo susuko, sabi ni Attorney Dave. Lalabanan natin sila sa korte. Korte? Kailan pa, attorney? Pagkatapos sirain ng kasinungalingan nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Umupo ang batang abogado sa tabi niya. Naaalala niyo po ba ang sinabi ninyo sa akin? This is for justice. Ang hustisya po ay hindi madali. Minsan, kailangan nating dumaan sa putik bago natin ito maabot. Tumingin si Eliana sa abogado. Pagkatapos ay sa pundasyong hindi natapos. Naalala niya si Lola Nena. Naalala niya ang mga matatandang babae na nakita niya sa lansangan. Kung susuko siya, sino ang lalaban para sa kanila? Isang bagong lakas ang nagsimulang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang pagkadapa. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hinayaan niyang sirain siya ng pag-ibig niya kay Mateo. Hindi niya hahayaang sirain siya ng mga kasinungalingan ni Isabel. Tumayo siya at pinagpaga ng alikabok sa kanyang pantalon. Tumingin siya sa kalangitan. Hindi sila ang huhusga sa akin. Bulong niya sa hangin, sa kanyang asawa, at sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan si Attorney Dave. Hindi niya tinawagan si Cora. Nagdial siya ng ibang numero. Ang numero ng isang malaking TV network, ang direktang katapat ng network kung saan lumabas si Isabel. Hello? Good evening, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang pangalan ko po ay Eliana Santos. Gusto ko pong humingi ng pagkakataong maibahagi ang aking panig. May budget po ba kayo para sa isang block time program, ma'am? Tanong ng operator. Isang matatag na boses ang lumabas sa lalamunan ni Eliana. Isang boses na hindi na nanginginig. Handa na po akong magsalita. Walang bayad. Gusto ko lang sabihin ang katotohanan. Ang studio ay malamig. Ang liwanag ng mga ilaw ay nakakasilaw. Sa harap ni Eliana ay may 3 kamera. Bawat isa ay parang isang matang mapanghusga sa tapat niya. Nakaupo ang isang batikang broadcast journalist na kilala sa kanyang mga matatalim na tanong. Ngunit si Eliana ay hindi natitinag. Sa backstage, si Cora at si Attorney Dave ay parehong hindi mapakali. Ito ay isang malaking sugal. Isang salita lang na mali at tuluyan na siyang lulubog. At nagbabalik po ang ating programa, sabi ng journalist. Kasama po natin ngayong gabi ang babaeng nasa sentro ng kontrobersya.
Ang ina na inaakusahan ng pagiging sakim at pagtataboy sa sariling anak. Mga kababayan, si Ginang Eliana Santos. Ang kamera ay nag-zoom in sa mukha ni Eliana. Kalmado, tahimik. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang. Walang palamuti, walang pagkukunwari. Ginang Eliana, magandang gabi po, panimula ng host. Napanood po ng buong bansa ang panayam ng kasintahan ng inyong anak na si Ms. Isabel Reyes. Ayon sa kanya, kayo raw po ay isang inang materyosa na matapos kayong makakuha ng daan-daang milyon ay ipinagtabuyan ninyo ang inyong anak. Ano po ang masasabi ninyo rito? Hindi sumagot si Eliana. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang luma at kupas na larawan. Itinapat niya ito sa kamera. Ito ay isang litrato ng isang batang Mateo, nakangiti habang nakasakay sa kanyang likod. Ito po si Mateo noong siya ay 7 taong gulang. Nagsimulang magsalita si Eliana. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Noong araw na iyan, may lagnat siya, pero gusto niyang kumain ng paborito niyang sorbetes. Wala kaming pera noon. Isinanla ko po ang nag-iisa kong singsing na pamana ng aking ina para lang mabilhan siya. Inilabas niya ang isa pang bagay, isang maliit na tropeyo na gawa sa plastic. Ito naman po, nanalo siya sa isang spelling bee noong grade 4. Gabi-gabi po kaming nagpupuyat para mag-review. Ipinagluto ko siya ng paborito niyang adobo para sa selebrasyon. Isa-isa niyang inilabas ang mga maliliit na alaala, isang punit na drawing, isang luma ng report card, isang pares ng sapatos na siya mismo ang nagtahi. Ang bawat bagay ay may kwento. Kwento ng sakripisyo, ng pagpupuyat, ng pagmamahal na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Sinasabi po nilang, ako ay materyosa. Sinasabi nilang mas pinili ko ang pera kaysa sa anak ko. Nagpatuloy si Eliana. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa, ngunit ang kanyang boses ay nananatiling matatag. Ang perang sinasabi nila ay ang dugo't pawis ng aking yumaong asawa. Hustisya po iyon para sa kanyang pagkamatay. Itinago ko po iyon kay Mateo hindi para ipagdamot, kundi para protektahan siya sa sakit ng alaala. Pero ang tanong po ng marami, Ginang Eliana, sabat ng host, bakit ninyo binawi ang bahay? Huminga ng malalim si Eliana. Dahil ang bahay silangan ay hindi lamang isang istruktura. Ito po ang alaala ng kanyang ama. Ito ang tahanan kung saan ko siya pinalaki. Ito ang lahat ng mayroon kami. Hindi ko po ito ipinagbenta. Ipinirma ko po ito sa kanya dahil sa isang pangako na para daw po iyon sa aming kinabukasan. Nagtiwala po ako, isang ina na nagtiwala sa kanyang anak. Niloko po ba kayo ng inyong anak? Direktang tanong ng host. Umiling si Eliana. At dito, ang buong bansa ay natigilan. Hindi po, sagot niya. Ang anak ko ay nilinlang din. Ang anak ko ay biktima rin. Sa isang condo unit sa Makati, nanlalaki ang mga mata ni Isabel habang nanonood. What is she doing? Bulong niya. Si Mateo naman, na nakaupo sa sahig sa kanyang silid, ay napatingin sa telebisyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sa studio, sumenyas si Eliana kay Ari. Dave, na nakatayo sa gilid. Lumapit ang abogado at nag-abot ng isang digital voice recorder sa host. Ano po ito? Tanong. Ne. Ost. Ang katotohanan? Sagot ni Eliana. Sa pahintulot ng network, pinindot ng host ang play button. Ang malamig at mapagmataas na boses ni Isabel Reyes ay pumuno sa ere ng buong bansa. Friend, ang dali lang. As in, itong si Mateo, sobrang classic ng mommy issues niyan. Uto-uto. Akala niya, love ko siya. Sige, push mo yan boy. Kapag nabenta ko na ang bahay at lupa na yan, goodbye, Mateo.
Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong studio. Maging ang host ay hindi makapagsalita. Sa kondo, ibinato ni Isabel ang remote control sa telebisyon. No! No! How did they get that? Si Mateo naman ay napasubsob sa sahig. Humahagulgol. Ang katotohanan, sa wakas, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho at ang naiwan ay ang hubad na sakit. Mahal siyang ang ina niya, mahal na mahal, at sinira niya ang lahat. Bumalik ang kamera kay Eliana. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit ngunit mayroon ding dignidad. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang bawat Pilipinong nanonood. Hindi po ako nandito para maghigante. Nandito po ako para sabihin ang totoo. Ginang Eliana, tanong ng host. Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon at puno ng respeto. Sa kabila ng lahat, kaya niyo pa po bang patawarin ang anak niyo? Ang tanong ay binitin sa hangin. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa mukha ni Eliana. Sa kanyang mga mata, nakita ng buong bansa ang isang universal na larawan, ang walang hanggang sakit at ang walang katapusang pag-ibig ng isang ina. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang sagot na mas malakas pa sa anumang salita. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Eliana. Sa pagitan ni Cora at ni Attorney Dave, hindi siya tumitingin sa gallery na puno ng mga taong dati humuhusga sa kanya, ngunit ngayon ay nag-aabang sa pagbagsak ng tunay na kontrabida. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Mateo, na nakaupo sa kabilang panig, katabi ng abogado ni Isabel, mukhang isang kaluluwang naliligaw. Ang paglilitis ay nagsimula. Ang unang tinawag sa witness stand ay si Isabel Reyes. Sa ilalim ng panunumpa, sinubukan niyang muli ang kanyang pag-arte. Suot ang isang simpleng puting damit. Sinubukan niyang magmukhang inosente at kaawa-awa. Hindi po totoo ang lahat ng paratang. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig habang sumasagot sa kanyang abogado. Si Ginang Eliana po ay may galit sa akin mula pa noong una. Ayaw niya po sa akin para kay Mateo. Ang audio recording na iyan po ay edited. Pinagtulungan po nila akong sirain nang si Attorney Dave na ang tumayo para sa cross-examination. Ang kapaligiran ay lalong naging seryoso. Miss Reyes? Magalang na tanong ni Attorney Dave. Sinasabi ninyong edited ang audio. Ngunit napatunayan na po ng mga eksperto ng korte na ito ay autentiko. Mayroon pa po ba kayong ibang paliwanag? Kasinungalingan. Gawa-gawa lang nila yan. Giit ni Isabel. Ang kanyang boses ay tumataas na. Kung gayon, nagpatuloy si Attorney Dave, baka kilala ninyo ang taong ito. Ipinakita niya ang litrato ng dating nobyo ni Isabel. Namutla si Isabel. Hindi ko siya kilala. Ganun po ba? Dahil ang taong ito, si Mr. Richard Go, ay nagbigay na ng sinumpaang salaysay. Ayon sa kanya, niloko niyo rin daw po siya at nakuha niyo ang halos 10 milyong piso sa pamilya niya. Ito po ang kopya ng kanyang salaysay. Inilapag ni Attorney Dave ang dokumento sa harap ni Isabel. At ito naman po, sabi niya, naglalapag ng isa pang folder, ang mga bank statement na nagpapakitang matapos malipat sa inyo ang titulo ng bahay ni Ginang Eliana, agad kayong nag-apply ng malaking loan, gamit ito bilang collateral. Ang pera ay inilipat ninyo sa isang private account na kayo lang ang may access. Unti-unting nawala ang pagka-inosente sa mukha ni Isabel. Napalitan ito ng purong pagkasuklam. Mga sinungaling kayong lahat. Habang nangyayari ang lahat, ang POV ay lumipat kay Mateo. Pinapanood niya ang lahat na parang isang masamang panaginip. Nakita niya ang dignidad sa mukha ng kanyang ina. Tahimik lang itong nakikinig. Nakita niya ang kabagsikan sa mukha ni Isabel, isang halimaw na unti-unting lumalabas sa kanyang magandang maskara. Ang abogado ni Isabel
Sa isang desperadong pagtatangka, ay tumayo. Your Honor, maliwanag po na ang kliyente ko ay biktima lamang dito. Biktima ng kasakiman ni Mateo Cruz, na siyang gumamit sa kanya para makuha ang ari-arian ng kanyang ina. Iyon na ang huling salitang kaya niyang marinig. Isang malakas na tunog ang pumuno sa korte. Ang tunog ng isang silyang biglang itinulak pa atras. Tama na. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Mateo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tama na, sigaw niya ulit. Huwag ninyong isisi sa kanya ang lahat. Huwag ninyong idamay ang nanay ko. Nagulat ang lahat. Maging ang hukom ay napaayos ng upo. Tumingin si Mateo sa hukom, sa mga tao, at sa wakas sa kanyang ina. Ako po ang may kasalanan. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Nagpadala po ako sa kasakiman. Nagpabulag po ako sa mga pangako. Totoo po ang lahat. Niloko ko po ang nanay ko. Ang nag-iisa kong ina na walang ginawa kundi mahalin ako. Tumingin siya kay Isabel, hindi na may pag-ibig, kundi may pagkaawa at galit. At siya po ang nagturo sa akin ng lahat. Bawat salita, bawat hakbang, ginawa niya akong isang sunod-sunuran para sa sarili niyang mga plano. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang tingin ang nagtagpo, ang mga mata ni Mateo at ang mga mata ni Eliana. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang tinging iyon, nakita ni Eliana ang pagkasira ng kanyang anak, ang paghingi nito ng tawad na hindi masabi. At nakita ni Mateo sa mata ng kanyang ina ang isang sakit na mas malalim pa sa karagatan. Matapos ang testimonya ni Mateo, mabilis ang naging desisyon. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid. This court finds the deed of sale null and void. The property is to be returned to the original owner, Eliana Santos. Furthermore, this court finds Isabel Reyes guilty of estafa and fraud. 2 pulis ang lumapit kay Isabel. Sa wakas, tuluyan nang bumagsak ang kanyang maskara. Nagwala siya. Hindi ako magpapakulong, sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Tumingin siya ng masama kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinira mo ang buhay ko, Mateo. Sana mabulok ka rin. Tandaan mo yan. Ang mga sigaw niya ay unti-unting humina habang siya ay inilalayo. Naiwan sa loob ng korte ang katahimikan at ang bigat ng isang katotohanang masakit para sa lahat. Nagsimula nang lumabas ang mga tao sa korte. Ang mga bulungan ay napalitan ng tahasang pag-uusap. Ngunit si Eliana ay nanatiling nakaupo, nakatingin sa kawalan. Tapos na. Nanalo siya. Ngunit bakit parang wala siyang nararamdamang tagumpay? Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakalulunod na bigat. Mare, tara na. Mahinang sabi ni Cora. Habang hinahaplos ang kanyang likod, tumango si Eliana at dahan-dahang tumayo. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, sa gitna ng mga reporter na nagkakagulo, isang tao ang humabol sa kanila. Nay, ang boses na iyon, ang boses na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy nagdudulot ng kirot. Huminto si Eliana ngunit hindi lumingon. Nanay. Tumingin si Eliana kay Cora at Attorney Dave. Sige na, mauna na kayo sa sasakyan. Susunod ako. Naiwan silang dalawa ni Mateo sa isang tahimik na pasilyo. Malayo sa mga mata ng media, si Mateo ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay namumugto. Ang kanyang buong pagkatao ay larawan ng isang taong wasak. Walang ano-ano'y lumuhod si Mateo sa sahig, sa paanan ni Eliana. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida nito. Nanay, patawarin niyo po ako. Humahagulgol niyang sabi. Patawad po, Nay. Alam ko pong wala akong kwentang anak.
Naging sakim po ako. Naging masama po ako. Patawarin niyo po ako. Pakiusap. Ang bawat salita ay parang isang patalim na lalong humihiwa sa puso ni Eliana. Tumingin siya sa nakaluhod na anak, ang batang minsan niyang kinarga, tinuruan maglakad, inalagaan kapag may sakit. Paano sila napunta sa ganitong sitwasyon? Gusto niyang sabihing, "Pinapatawad na kita, anak." Gusto niyang yakapin ito at sabihing, "Tapos na ang lahat." Ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Ang sakit ay masyadong sariwa. Ang sugat ay masyadong malalim. "Tumayo ka, Mateo," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malamig. Sumunod si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Naghihintay ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi parang isang salita lang, Mateo. Nagsimulang magsalita si Eliana, tumitingin hindi sa kanya, kundi sa malayo. Ito ay nararamdaman at sa ngayon, huminga siya ng malalim. Ang nararamdaman ko lang ay sakit. "Nay, gagawin ko po ang lahat. Ang pagpapatawad na hinahanap mo ay hindi mo makukuha sa akin ngayon," putol ni Eliana. "Makukuha mo yan sa sarili mo. Harapin mo ang mga pagkakamali mo. Pagsisihan mo ang mga ginawa mo. At balang araw, baka sakali, matuto kang patawarin ang sarili mo." Doon nagsisimula ang lahat. Bawat salita niya ay mabigat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang pighating hindi maipaliwanag. Mahal pa rin niya si Mateo. Iyon ang katotohanang mas nagpapahirap sa lahat. Ngunit ang tiwalang sinira nito ay hindi basta-basta maibabalik. Tumingin siya sa wakas sa mga mata ni Mateo. "Maging mabuti kang tao, Mateo. Iyan na lang ang hihilingin ko sa iyo." Pagkatapos noon, tumalikod si Eliana. Bawat hakbang palayo sa kanyang anak ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, baka hindi na niya kayanin. Narinig niya ang isang bagsak. Alam niyang muling napaluhod si Mateo. Narinig niya ang hagulgol nito, isang iyak ng isang batang tuluyang naiwanan. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglakad. Pagdating niya sa sasakyan, tahimik siyang pumasok. Nang gabing iyon, bumalik si Eliana sa bahay silangan. Ang bahay na ipinaglaban niya, ang bahay na puno ng alaala. Binuksan niya ang pinto. Ang lahat ay tahimik. Ang mga muebles ay naroon pa rin, natatakpan ng alikabok. Hinaplos niya ang lumang aparador, ang litrato ni Ricardo. Umupo siya sa silyang madalas upuan ni Mateo sa kanilang hapagkainan, at doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang nabawing tahanan, sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak, at para sa kanyang sarili. Umiyak siya hanggang sa wala nang mailuha pa. 6 na buwan nang lumipas. Ang bakanteng lote na dating puno ng matataas na damo at pangarap, ito na ngayon ay isang buhay na komunidad. Ang mga pader na puti ay sumasalo sa sikat ng araw. Ang hardin ay hitik sa mga gulay at bulaklak. At sa hangin ay palaging may amoy ng bagong lutong pagkain. Mula sa loob, maririnig ang halakhakan, kwentuhan, at paminsan-minsan ang tunog ng mga lola na masayang naglalaro ng bingo. Ito ang tahanan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat, naroon si Eliana. Hindi na siya ang babaeng nasaktan o ang babaeng lumaban. Siya na ngayon ang nanay Eliana ng lahat. Siya ang kasamang nagluluto sa kusina, ang nakikipagkwentuhan sa mga lola sa hardin, ang nagpapatulog sa mga hindi makatulog sa gabi. Ang bahay silangan, ang dati niyang tahanan, ay ginawa niyang opisina ng foundation. Doon siya nagpaplano, kumakausap ng mga donor, at tinitiyak na ang lahat ay maayos. Ngunit sa paglubog ng araw, umuuwi siya sa isang maliit na kwarto sa loob mismo ng tahanan ng pag-asa.
kasama ng mga babaeng itinuring na niyang pamilya. Isang hapon, dumalaw si Cora at si Attorney Dave. Naabutan nila si Eliana na nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga lola habang nagtatanim sila ng kamatis. "Tingnan mo siya, Attorney," sabi ni Cora. May luha ng saya sa kanyang mga mata. "Tingnan mo ang ginawa niya. Mula sa pinakamasakit na karanasan, nakabuo siya ng isang paraiso." "Hindi ko po akalain, Ginang Eliana," sabi ni Attorney Dave, nang lumapit sila, na ang pinakamatinding sakit ay magbubunga ng ganito kaganda. Ngumiti si Eliana, isang ngiting totoo at puno ng kapayapaan. "Ang sakit ay hindi nawawala, Attorney. Natutunan ko lang na gamitin ito para diligan ang mga bagong binhi." Nang hapong iyon, habang nag-aayos si Eliana ng mga papel sa kanyang opisina sa bahay silangan, may isang sulat na iniabot sa kanya ang isang staff. "Ma'am, may nag-iwan po sa gate," sabi nito. Kinuha ni Eliana ang sulat. Isang simpleng puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, 2 bagay lang ang laman. Isang maliit na tseke na nagkakahalaga ng 2,000 piso at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Para sa unang hakbang, kilala niya ang sulat kamay na iyon. Kilalang kilala. Hinawakan ni Eliana ang tseke at ang papel. Hindi siya umiyak. Ngunit isang mapait ngunit may halong pag-asang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang nagsisimula na si Mateo. Sa sarili niyang paraan, sa sarili niyang panahon. Tiniklop niya ang papel at itinago sa kanyang pitaka, katabi ng luma niyang larawan kasama si Ricardo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa buong hardin ng tahanan ng Pag-asa. Isang malalim na kapanatagan ang bumalot sa kanya. Hindi na mahalaga ang yaman. Hindi na mahalaga ang paghihiganti. Itong kapayapaan na ito ang kanyang tunay na tagumpay. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang staff ang pumasok, medyo humihingal. "Ma'am Eliana, pasensya na po sa abala. May bago po tayong residente na kadarating lang." Tumayo si Eliana mula sa kanyang silya at ngumiti sa staff. "Sige, salubungin natin siya." Habang naglalakad siya sa pasilyo palabas ng bahay silangan at papunta sa gate ng tahanan ng Pag-asa, ang kanyang mga mata ay abala sa pagtingin sa paligid. Nakita niya si Lola Nena, ang unang babaeng nagmulat sa kanya na masayang nagdidilig ng mga rosas. Nakita niya ang isang grupo ng mga lola na nagtatawanan habang naglalaro ng dama sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ay puno ng buhay, puno ng pangalawang pagkakataon. Ang bawat ngiti, bawat halakhak, bawat bulaklak sa hardin ito ang mga piraso ng kanyang nabasag na puso na muling nabuo, hindi para sa sarili niya, kundi para sa iba. Pagdating niya sa gate, isang babaeng may mga puting buhok na rin at mga matang pagod ngunit may kislap pa rin ng pag-asa ang nakatayo, hawak ang isang maliit na bag. Medyo nahihiya ito. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nilapitan siya ni Eliana at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay ay malamig at nanginginig. "Magandang hapon po," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay puno ng init at pagtanggap. "Ako po si Eliana. Ako po si Lita Sagod NJ Babae. Huwag po kayong mag-alala, Lola Lita," sabi ni Eliana. At sa mga salitang iyon, naramdaman ng bagong dating ang isang kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. "Welcome sa iyong bagong tahanan." Habang inaakay niya si Lola Lita papasok, isang malalim na realisasyon ang bumalot kay Eliana. Napatawad na niya si Mateo. Hindi dahil sa tseke, hindi dahil sa sulat, napatawad na niya ito dahil napatawad na niya ang sarili niya. Napatawad niya ang sarili niya sa pagiging bulag. Napatawad niya ang sarili niya sa pag-aakalang ang pag-ibig niya ay sapat na.
At sa pagpapatawad na iyon, pinalaya niya ang sarili niya sa galit at sakit na matagal niyang kinulong sa kanyang dibdib. Pinalaya niya ang sarili niya sa nakaraan. Tumingala siya sa langit na kulay kahel. Naramdaman niya ang presensya ni Ricardo, hindi bilang isang masakit na alaala, kundi bilang isang mapayapang gabay. Ang pangako niya na aalagaan si Mateo ay hindi nagtapos, ito ay lumago. Ito ay naging isang mas malaking pangako. Ang pag-aalaga sa isang anak ay naging misyon ng pag-aaruga sa mga ina na kinalimutan ng mundo. Ang kanyang pamana ay hindi ang bahay silangan o ang daan-daang milyong piso. Ang tunay niyang pamana ay ang tahanan ng pag-asa. Ang bawat buhay na nabigyan niya ng kanlungan, ang bawat luhang napalitan niya ng ngiti, ang bawat pusong nasaktan na natutong muling umibig at magtiwala. Isang pamana na itinayo mula sa pundasyon ng sakit, pinatibay ng mga haligi ng pagpapatawad at binubungan ng walang hanggang pagmamahal. Dito, sa gitna ng kanyang nilikhang paraiso, sa wakas ay natagpuan ni Eliana Santos ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Ayan po, mga kakwento, ang naging salaysay ni Eliana. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon at gumagamit ng ating mga sugat upang maghilom ng sugat ng iba. Ang pinakamalaking aral ng kwento ay ito. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin. Ito ay para sa ating sariling kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa kwentong ito, ano po sa tingin ninyo? I-comment nyo naman po sa ibaba kung anong uri ng kwento, isang kwento ba ng pag-iibigan, misteryo, o isa na namang kwentong pampamilya ang gusto ninyong marinig sa susunod. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ako po ang inyong kakwento. Nag-iiwan ng isang paalala. Anuman ang unos na dumating, palaging may pag-asa. Hanggang sa muli, paalam.